Mahigit 4.5 taon na ang lumipas simula nang magsimula ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Mas mahaba na ito kaysa sa unang digmaang pandigdig at mas mahaba pa kaysa sa laban ng Unyong Soviet kontra Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandigdig. At hindi tulad ng tagumpay ng Unyong Soviet noon, ang digmaang ito ay nagiging isa sa mga pinakamalalaking kabiguan sa makabagong kasaysayan. Lalo na kung isa sa alang-alang ang dalawang bansang sangkot sa labanan. Sa halos lahat ng masukat na pamantayan, hindi nangyayari ang digmaang ito ayon sa ipinangako ng Kremlin sa kanilang mga mamamayan. Patalakayin natin ang aktwal na mga numero mula sa mga sanggunian ng Ukranya, Rusya at mga independenteng kanluraning pinagkukunan at ilalahad kung gaano kasama ang naging resulta ng pananakop na ito para sa bansang nagsimula nito. Magsimula tayo sa isang numero na dapat tapusin na ang anumang argumento tungkol sa kung sino ang nananalo sa digmaang ito sa lupa. Teritoryo. Noong Nobyembre 2022, matapos mabawi ng mga kontraopensiba ng Ukraina sa Kharkiv at Kherson, ang mahigit kalahati ng lahat ng nasakop ng Rusya. Sa mga unang buwan ng pananakop, kontrolado ng mga puwersa ng Rusya ang humigit kumulang 108,600 kilometro kwadrado ng Ukraina. Iyan ay halos 18% ng bansa. Ngayon, pagdating sa kalagitnaan ng 2026 at matapos ang daan-dang libong karagdagang kaswalti at tuloy-tuloy na pag-aangkin ng Kremlin na pinalalaya nila ang mga bayan ng Ukraina, kontrolado ng Rusya ang humigit kumulang 116,000 kilometro kwadrado. Yan ay mga 20% lamang. Sa madaling salita, sa 3.5 taon ng matinding opensiba, mas mababa pa sa 2% ang nadagdag na lupain ng Rusya sa Ukraina. At heto pa ang matindi. Noong Abril 2026, itinala ng Institute for the Study of War na nagkaroon ng netong pagkawala ng teritoryo ang Rusya noong buwang iyon sa unang pagkakataon sa digmaan. Kung hindi natin isasama ang tanyag na pagsalakay sa Kursk noong Agosto 2024 na nangyari sa mismong lupa ng Rusya. Ang mahalagang punto rito ay mas marami pang nabawi ang puwersa ng Ukraina kaysa sa nadagdag ng hukbo ng Rusya. Hindi ito nagtagal dahil muling nakabawi ang mga puwersa ng Rusya at nagkaroon ng kaunting netong pag-usad pagsapit ng Hunyo at Hulyo. Pero sa loob ng isang buwan, ang di mapigilang pag-usad ng Rusya na ipinagmamalaki ng propaganda ng Kremlin mula pa noong 2022 ay tumigil na lang at hindi na naging totoo. At mahalagang balikan kung gaano kaiba nagsimula ang digmaang ito. Sa mga unang linggo ng pananakop, sinakop ng mga puwersa ng Rusya ang mahigit 60,000 kilometro kwadrado ng Ukraina sa loob lamang ng ilang araw. Mabilis na umabante patungong Kiev bago sila napatras. Iyan ang lawak ng pag-usad na kayang gawin ng isang buong mekanisadong hukbo kapag nabigla ang isang bansa. Ihambing mo yan sa itsura ng frontline na yon. Sa paligid ng Konstantinovka, sa pinatibay na linya sa silangang Donetsk na higit isang taon pinilit basagin ng Rusya, umaabante ang mga puwersa ng Rusya ng halos 50 metro kada araw. Malapit sa Pokrovsk, nasa mga 70 metro naman. Ganito ang mga uri ng pag-usad kada araw na karaniwang inilalarawan ng mga military historian sa labanan sa Somme noong 1916 na tumagal ng mahigit 4 na buwan. Nagpakilala ng mga tangke sa labanan at ang mga teritorial na tagumpay ay sinusukat lang sa mga kilometrong wala pang 10. Ang kampanyang iyon ay naging halimbawa ng matinding patayan sa malawakang sukat na halos walang nakukuhang estratehikong tagumpay. At mukhang ginagaya ito ng Russia sa ilan sa kanilang mga pagsulong. Para maintindihan kung gaano kabagal talaga ang pagsulong na ito, makakatulong na kwentahin ito tulad ng ginawa ng Forbes noong Mayo 2025. Sa panahong iyon, sumusulong ang mga puwersa ng Russia ng humigit kumulang 176 na kilometro kwadrado bawat buwan. Kinuwenta ng Forbes at napag-alaman na sa ganung bilis, aabutin ng Russia ng 231 taon bago nila masakop ang buong Ukraine. Ipinakita rin sa parehong pagsusuri na kakailangan din ng Russia ng 100 milyong sundalo laban sa kabuuang populasyon na 140 milyon bago ang digmaan. Pero, i-update natin ang tantiya na ito gamit ang datos mula sa Institute for the Study of War para sa unang kalahati ng 2026. Umabante ang Russia ng kabuuang humigit kumulang 628 na kilometro kwadrado sa loob ng 6 na buwang tuloy-tuloy. Katumbas ito ng humigit kumulang 104.5 na kilometro kwadrado bawat buwan na mas mababa kaysa sa bilang na ginamit ng Forbes isang taon na ang nakalipas. Kung gagawin natin ang parehong kalkulasyon ngayon, kakailanganin ng Russia hindi 230 taon, kundi nasa paligid ng 400 taon para masakop ang buong Ukraine sa kasalukuyan nitong bilis. Para sa konteksto, mas mahaba pa yon kaysa sa panahon na lumipas mula nang itatag ang Imperyong Ruso sa ilalim ni Pedro ang Dakila. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo na binabayaran ng Russia para sa mga piraso ng teritoryong yon. Dahil dito talaga nagiging nakakagulat ang mga numero. Ayon sa General Staff ng Ukraine, ang mga nasawi at nasugatan sa labanan ng Russia lumampas na sa 1,450,000 pagsapit ng katapusan ng Hulyo 2026. Ang Hulyo mismo ang naging pinakamasamang buwan para sa mga kaswalti ng Russia sa buong taon na may 42,800 at 60 na itala na kaswalti. Sa karaniwan, nawawalan ang Russia ng humigit kumulang 34,000 sundalo bawat buwan ngayong 2026 pa lang. Karaniwang sinusuportahan din ito ng mga pagtataya ng mga independenteng ahensyang panitik sa kanluran. Ang UK Ministry of Defense, ang Estonian Foreign Intelligence Service, ang Netherlands Military Intelligence Service at CSIS sa Washington. Lahat sila ay nagkakaisa sa bilang na nasa pagitan ng 400,000 at 500,000 na mga namatay na Ruso na may kabuuang kaswalti na napatay, nasugatan at nawawala na umaabot sa pagitan ng 1.1 at 1.4 na milyon.
Para mailagay ito sa tamang perspektibo, itinutunuro ng CSIS na mas marami nang naranasang kaswalti ang Russia sa labanan kaysa sa anumang malaking kapangyarihan sa kahit anong digmaan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ihambing mo yan sa Estados Unidos na nawalan ng halos isang kapat ng bilang mayan sa lahat ng digmaan na nilahukan nila mula noong 1945. At may isa pang mahalagang bilang na tumutulong ipaliwanag kung bakit ganito na ang itsura ng mga opensiba ng impanteryang Ruso sa mga kuha ng drone. Ayon sa mga military analyst na tumutukoy sa mga pagtataya ng CIA, ang inaasahang buhay ng isang bagitong sundalong Ruso sa isang malawakang opensiba ng infantry ay nasa 20 hanggang 30 minuto lamang. Hindi ito pangkalahatang bilang para sa bawat sundalo sa unahan. Sa halip, ito ay tumutukoy particular sa tinatawag na midwave tactics na lalong inaasahan ng Russia, kung saan maliliit na grupo ng hindi gaanong sanay na tropa ang direktang ipinapadala sa mga posisyon ng Ukraine. Ang layunin nila ay kadalasan hindi para butasin ang depensa, kundi para lamang mapaputok ang kalaban, matukoy ang mga posisyon ng putukan ng Ukraine at maubos ang supply ng bala sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-atake. Ang inaasahang haba ng buhay na sinusukat sa ilang minuto ay nagpapakita kung gaano nga lang kadaling isakripisyo ang mga tropang ito sa pagsalakay at kung paano lalong ipinagpapalit ng Russia ang buhay ng mga sundalo para sa kaunting tagumpay sa labanan, imbes na umasa sa maayos na koordinadong operasyon ng iba't ibang sanggay ng militar. May isa pang punto na dapat ikabahala ng Kremlin higit pa sa lahat ng ito. Sa 2026, nagsimulang lumampas ang buwanang bilang ng mga kaswalti ng Russia kumpara sa buwanang bilang ng mga bagong nare-recruit na sundalo na humigit kumulang 27,000. Kaya mas mabilis nang nauubos ang mga sundalo ng Russia kaysa sa kaya nilang palitan kahit pa may mga record na signing bonus. At ang ratio ng mga kaswalti na dati ay nasa pagitan ng 2 hanggang 3 Ruso para sa bawat isang Ukrainian ayon sa CSIS ay lumawak na umano hanggang 8 sa isa pabor sa Ukraine noong unang kalahati ng 2026. Para sa konteksto, tinatayang 50,000 sundalo ng Ukraine ang napatay at humigit kumulang 400,000 sundalo ang nasugatan ayon sa sariling datos ni Pangulong Zelensky noong Hulyo 2026. Kaya kung hindi naman nakakakuha ng makabuluhang teritoryo ang Russia at labis ang pagkawala ng kanilang mga sundalo, ano nga ba talaga ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang kakayahan? Ang sagot, gaya ng inaasahan mo, ay mga drone. Ginugol ng Ukraine ang mga nakaraang taon sa pagtatayo ng pinakamalaking industriya ng paggawa ng drone sa buong mundo ngayong 2026. Noong Hulyo 2026, inanunsyo ni Pangulong Vladimir Zelensky na gumagawa ang Ukraine ng 10 milyong drone kada taon mula sa target na 1 milyong drone lamang na inanunsyo pa noong 2023 na sinalubong ng malawakang pagdududa sa loob at labas ng bansa. Nangako si Zelensky na dodoblehin pa ang bilang na yon at gawing 20 milyon kada taon kasama ang mga kasosyong Europeo na pumirma upang tumulong pundohan ang pagpapalawak. Mas konserbatibo ang mga independiyenteng pagtataya mula sa mga grupo tulad ng Council on Foreign Relations na tinatayang ang aktual na bilang sa 2026 ay mas malapit sa 5 hanggang 6 na milyong unit. Pero kahit ang mas mababang bilang na yon ay isang pagbabago sa industriya ng digmaan na halos walang kaparehong halimbawa sa kasaysayan. Sa kalagitnaan ng 2026, ang Ukraine ay may higit sa 450 lokal na tagagawa ng drone mula sa 10 kumpanya lamang noong 2022. Hindi lang ito mga murang first-person view na drone, bagamat sila ang bumubuo sa gulugod ng kill chain sa harapan. Nakagawa ang mga inyero ng Ukraine ng mga espesyal na interceptor drone na gawa ng mga kumpanyang tulad ng Wild Hornet na partikular na ginawa para hanapin at sirain ang mga drone ng Russia sa himpapawid, isang bagay na hindi kailanman nagawang tularan ng depensa sa himpapawid ng Russia sa malakihang antas. Itinatag ng Ukraine ang kauna-unahang sangay ng militar sa mundo na nakatuon lamang sa mga unmanned system at ang sanggay na iyon ay nagulat na nakatama ng mahigit 800,000 na beripikadong target ng Russia sa unang kalahati pa lang ng 2026, kabilang ang mga tauhan, artilyera, sistema ng depensa sa himpapawid at mga sasakyang pang-logistic. Ang Ministeryo ng Depensa ng Ukraina ay kinilala rin ang mga operasyong gamit ang mga sistemang walang tao na nakatulong sa tinatayang 100 at 67,000 sundalong Ruso na napatay o malubhang nasugatan sa panahong iyon. Isang bilang na maglalagay sa mga drone bilang pinakamapanirang sandata sa buong digmaang ito. Mas higit pa sa lahat ng sandatang inihanda ng Rusya para sa labanan. Pagkatapos ng mga taktika sa maikling distansya, ang pagbuo ng mga kampanya ng pag-atake sa gitna at malayong distansya ay mas nakapaminsala pa. Ang mga kampanyang ito ay umabot na sa mismong ekonomiya ng Rusya. Sa isang pag-atake noong 2026, tinamaan ng mga drone ng Ukraina ang dalawang pangunahing logistics center na pag-aari ng Wildberries na minsang tinutukoy bilang sagot ng Rusya sa Amazon at ginawang abo ang mahahalagang bahagi ng distribution network ng kumpanya. Tinarget din ng Ukraina ang pasilidad ng langis sa Kupotnya na nasa 10 milyal mula sa mismong Kremlin at naabot pa ang pinakamalaking refinery ng Rusya sa Omsk, mahigit 2,500 kilometro mula sa pinakamalapit na teritoryo ng Ukraina. Sa dagat, iniulat ng Ukraina na tinamaan nila ang mahigit 100 barkong Ruso sa dagat ng Azov sa loob lamang ng 9 na araw noong kalagitnaan ng 2026. Bahagi ng sinadyang kampanya para putulin ang supply sa Crimea sa pamamagitan ng tubig, pati na rin sa kalsada.
Wala sa mga ito ang mangyayari kung wala ang industriya ng drone ng Ukraine. Pero ang pinakamalaking epekto ng paggamit ng mga drone ng Ukraine noong 2026 ay nangyari sa mahigit 1,000 kilometro sa likod ng frontline at sa loob mismo ng Rusya. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2026, kinamaanan ng Ukraine ang bawat isa sa 10 pinakamalaking oil refinery ng Rusya. Pansamantalang, napahinto ang mga pasilidad na kumakatawan sa humigit kumulang 42% ng kapasidad ng pagre-refine ng Rusya sa buong kampanya. Noong Hunyo, tinaman ng mga drone ng Ukraine ang 11 magkakahiwalay na refinery at 8 pabrika ng depensa sa loob lamang ng isang buwan. Tinatayan ng International Energy Agency o IEA na ang kampanya ay nakapagpahinto ng humigit kumulang 500,000 bariles ng kakayahan ng Rusya sa pagproseso ng krudo bawat araw. Ito ay mula sa tinatayang kabuuang 6.6 na milyong bariles kada araw na nagpapakita ng direktang pagkawala ng humigit kumulang 7.7%. Orihinal na inakala ng IEA na tatagal ang pagkaantala hanggang hindi bababa sa kalagitnaan ng 2026. Ngunit ang takdang panahon ng pagbangon ay lalo pang naantala. Pagsapit ng Hulyo 2026, iniulat ng Novaya Gazeta Europe na nagkaroon ng kakulangan sa gasolina sa lahat, maliban sa 5 sa 83 rehiyon ng buong bansa. Walang ibang lugar na mas matindi ang epekto ng kampanyang ito kundi sa Crimea, ang peninsulang inangkin ng Russia noong 2014 at palaging itinuring bilang pinakamahalagang bahagi ng digmaang ito. Pero bago natin talakayin ng detalyado ang mga susunod na punto, siguraduhin mag-subscribe sa Military Show para manatiling updated sa lahat ng balita at estadistika mula sa frontline. Balik tayo sa Crimea. Nung huling bahagi ng Hunyo 2026, idineklara ng mga itinalagang autoridad ng Russia sa rehiyon ang state of emergency na walang takdang panahon bilang direktang tugon sa bumabagsak na supply ng gasolina, kuryente at pagkain. Napaka-epektibo ng kampanya ng Ukraine para ihiwalay ang peninsula. Ang trapiko sa kahabaan ng RR-280 highway na siyang pangunahing rutang panlupa ng supply na nag-uugnay sa Crimea at mainland ng Russia bumaba ng 71% sa loob lamang ng 2 linggo. Napakabihira na ng gasolina, kaya ang mga residente sa Sebastopol ay pumipila ng ilang oras para lang magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng QR code na magbibigay daan sa kanila na makabili ng 20 litro ng gasolina mula sa Russia. Ayon sa mga ulat mula sa mismong lugar, ang gasolina ay naibebenta ng 3 hanggang 4 na beses ang normal nitong presyo kapag ito ay available pa. Lahat ng ito ay naglalagay ng pressure sa tanging hakbang na pinakakinatatakutan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na gawin, ang mobilisasyon. Iniwasan ng Russia ang pangalawang formal at hayagang idiniklarang mobilisasyon mula noong magulo at hindi tinanggap ng publiko na pagtawag noong Setyembre 2022 na nagdulot ng malawakang protesta at nagpaalis sa daan-daang libong kalalakihang Ruso palabas ng bansa halos magdamag. Sa halip, umasa ang Kremlin sa mga insentibong pinansyal at mas malalaking signing bonus sa isang tahimik at di formal na lihim na mobilisasyon na tumatarget sa mga kalalakihan na may pinakamaliit na kapangyarihang legal o pinansyal para tumutol. Ngunit nagsisimula ng makita ang mga kahinaan na idokumento ng intelihensyang Ukrainyano at mga independyenteng outlet ng Ruso ang mga sapilitang paghuli sa kalye ng mga kalalakihang nasa edad militar sa mga lugar tulad ng Pensa Oblast noong Enero 2026 pa lamang. Ayon sa ulat, ang pagre-recruit mismo sa Moscow ay bumaba ng 1/3 kumpara sa nakaraang taon. Hayagang sinabi ni Zelensky na inihahanda ng Rusya ang mga kondisyon para sa formal na pangpapalawak ng mobilisasyon sa huling bahagi ng Hulyo 2026 na may ilang pagtataya na nagsasabing magpapatawag ng 300,000 hanggang 500,000 karagdagang tropa. Ang dahilan kung bakit matagal itong tinutulan ni Putin ay simple lang. Ang mobilisasyon ay sumisira sa hindi binibigas na kasunduan na pinanatili ni Putin sa mga karaniwang Ruso mula nang magsimula ang digmaan. Ang kasunduan ay kailangan lang tiisin ng populasyon ng Russia ang nagaganap na digmaan at mangyayari ito nang malayo sa kanilang mga tahanan o hindi makakaapekto sa kanilang buhay. Ang pangalawang mobilisasyon ay tuluyang winawasak ang kasunduang iyon. Umaabot ito sa mga tahanan sa Moscow at St. Petersburg na halos hindi naapektuhan ng kapalit ng digmaan sa buhay ng mga tao. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga sa politika ang kampanya ng drone laban sa 2 lungsod na iyon. Direktang ipinapakita nito kung gaano kalayo ang kayang abutin ng Ukraine at kung gaano kahirap ang kalagayan ng Russia laban sa isang kalabang dapat sanay natalo nila sa loob lang ng ilang linggo. Ang pinansyal na pressure sa likod ng lahat ng ito ay kasing tindi rin ng pressure sa lakas tao. Noong Mayo 2026, napilitan ng mismong Ministeryo ng Ekonomiya ng Russia na bawasan ang kanilang pampublikong pagtataya sa produksyon at pag-export ng langis at gas para sa natitirang bahagi ng dekada na direktang binanggit ang mga parusa at ang kampanya ng drone bilang dahilan. Inaasahan na bababa ang pag-export ng langis at hindi inaasahan ng ministeryo na makakabawi ang export kahit sa antas ng 2025 bago pa sumapit ang 2029. At may isang bagay pa na ipapalala sa pagiging marupok ng posisyon ng Russia. Itinakda ni Deputy Prime Minister Alexander Novak ng Russia ang presyo ng Urals crude sa $50 kada bariles para sa 2026. At kahit pa paulit-ulit na tumataas ang presyo ng langis sa mundo ng higit $100 ng US kada bariles dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz noong digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ibinibenta ng Russia ang kanilang langis sa malaking diskwento kahit na artipisyal na mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. At ayon sa sariling pagtataya ng Russia, bababa pa ang presyo niyan sa humigit kumulang $50 kada bariles mula 2027 hanggang 2029. Pag-isipan mo kung ano talaga ang ibig sabihin niyan.
Sa ngayon, ang mataas na presyo ng langis sa buong mundo ay dulot lamang ng kaguluhan sa gitnang silangan at hindi dahil sa anumang ginawa ng Russia. Iyan na lang ang isa sa mga natitirang dahilan kung bakit may kapangyarihan pa ang Moscow sa mga sensitibo sa presyo na mamimili tulad ng India at China. Ang dalawang customer na siyang nagpapatuloy sa pag-angkat ng enerhiya ng Russia matapos itigil ng Europa ang pag-angkat nito. Kung maging matatag ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at mawala ang tinatawag na geopolitical premium, halos mawalan ng kakayahan ng Russia na magtakda ng kahit ang mga presyong may diskwento na nakukuha nila ngayon. At mas lalo pang lalaki ang kapangyarihan sa negosasyon ng dalawa nitong natitirang pangunahing customer. Pero balikan natin ang aktwal na digmaan. Sa nakaraang 4 na taon, may isang alas pa rin ang Russia na maaasahan. Ang kakayahan nitong takutin ang mga lungsod ng Ukraine gamit ang ballistic missiles na hindi kayang pabagsakin ng Ukraine. Mas lalo pa itong naging mahirap para sa kabilang panig dahil nauubusan na ng Patriot interceptors ang Ukraine. At lalong lumala ang kakulangan dahil sa sabayang US-Iran conflict na kumukuha rin sa parehong global stockpile. Umabot sa sukdulan ng sitwasyon. Kaya sinabi ni Pangulong Donald Trump kay Zelensky na bibigyan niya ng lisensya ang Ukraine para makagawa ng sarili nitong Patriot interceptors sa loob ng bansa. Isang linggo lang ang lumipas. Hayagang nagdududa si Trump kung tutuparin nga ba niya ang sinabi niyang yon dahil sa mga alalahanin tungkol sa paglilipat ng sensitibong teknolohiya ng American Missile Defense na nagpapakita kung gaano pa rin kahalaga ang mga Patriot missile sa isang labanan na puno ng mga drone. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi nagawang samantalahin ng Russia ang kalamangan. Sa halip, nakita nating paulit-ulit na pinapalawak ng Ukraine ang kanilang kakayahan sa larangan ng digmaan at patuloy na gumagawa ng mas bago at mas mapanganib na teknolohiya. May papaliwanag ito dahil nakararanas ang Russia ng panloob na pagbabago sa ideolohiya at politika. Noong Hulyo 2026, si Andriy Melnichenko, ang magnat ng pataba at karbon ng Russia at isa sa pinakamayayamang industrialista ng bansa, ay bumasag sa ilang taong pananahimik sa publiko sa pamamagitan ng isang pambihirang 60 oras na panayam sa The Economist. Si Melnichenko ay isang disidente. Siya ay isang tao na ang mga pabrika ay direktang sumuporta sa ekonomiya ng digmaan ng Russia. At bumalik siya upang manirahan sa loob ng Russia noong 2023. Partikular dahil naging napakahirap na ang magnegosyo mula sa labas ng bansa dahil sa sanctions. At ang buong panayam ay maaaring ibuod bilang isang babala sa populasyon ng Russia. Ayon sa kanya, ang mga elite ng Russia ay lalong nakikita na ang digmaan ay umabot na sa isang dead end at may tunay na pakiramdam ng pagkabahala na kumakalat sa Moscow habang patuloy na tumataas ang gastusin sa ekonomiya ng digmaan nang walang nakikitang katapusan. May ilang mga analyst na nagduda na nagsasabing ang isang panayam na ganito, kaingat ang pagkakaayos at ganito kalawak ang publisidad ay hindi mangyayari kung walang pahintulot ng Kremlin. Sa ganung paraan, magsisilbi itong parang kontroladong pressure valve upang ilihis ang maingat na hinubog na propaganda mula sa hayagang pag-aaklas at ekonomikong pagbagsak na tila kinakaharap ng bansa. Ngunit ang interpretasyon ay tumutukoy pa rin sa parehong pangunahing katotohanan. Ang digmaan ay naging magastos at hindi na komportable na kahit ang mga taong yumaman sa paglilingkod sa Russia ni Putin ay naramdaman ang pangangailangang magsalita ng hayagan tungkol dito. Kaya ano nga ba talaga ang kalagayan ng digmaan? Dahil sa lahat ng ito, mas mabagal ng masakop ng Russia ang mga teritoryo kaysa dati. Halos walang nadadagdag sa ilang buwan na ngayon lang nangyari mula nang magsimula ang digmaan. Nawawalan din sila ng mga sundalo nang mas mabilis kaysa sa kaya nilang mag-recruit ng kapalit. Sa bilis na naging dahilan kung bakit ang 2026 ang pinakamasamang taon ng digmaan na malayo ang agwat dahil buwan-buwan ay may bagong record ng mga nasasawi at palaging nalalampasan nito. Ang kita nito mula sa langis at gas na siyang naging gulugod ng pananalapi ng buong pagsisikap sa digmaan ay ibinaba na mismo ng kanilang gobyerno at nananatiling mataas lang dahil sa artipisyal na pagtaas ng presyo sa gitnang silangan na wala namang kinalaman sa anumang tunay na nagawa ng Rusya. Wala sa mga iyon ang nangangahulugan na malapit nang bumagsak ang Rusya at tiyak na hindi rin ibig sabihin na malapit nang matapos ang digmaan. Si Putin ay nakalampas na sa mas matinding pressure sa politika kaysa rito noon. Ang isang naipit na Putin na humaharap sa totoong krisis sa mga frontline ay maaaring mas mapanganib pa dahil paulit-ulit nang nanawagan si Putin para sa isang posibleng opsyong nuclear kung malalagay sa panganib ang mismong kaligtasan ng Rusya. Pero ang mga numerong kinalakay natin ngayon ay nagsasabi ng kwento na halos kabaligtaran ng ipinapakalat ni Vladimir Putin sa kanyang sariling mamamayan sa loob ng 4.5 taon. Dapat sana ay isang maikli at mapagpasyang kampanya ito na magbabalik ng kadakilaan sa Rusya. Sa halip, ito ang naging pinakamahal na digmaan sa kasaysayan ng Rusya na isinagawa para sa mga teritorial na tagumpay na sinusukat lamang sa iilang porsyento na pinupundohan ng isang ekonomiyang kitang-kitang na uubusan na ng gatong sa literal at matalinghagang paraan. Ngayon, para malaman pa ang tungkol sa posibleng paparating na mobilisasyon na maaring magsimula ng pagbagsak ng Rusya, panoorin ninyo ang video na ito at siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa Military Show para makuha ang pinakabagong balita, estadistika at pagsusuri tungkol sa pandaigdigang geopolitics at digmaan.